Magandang umaga po sa inyo lahat. Muling binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na siya nating tagapagligtas at manunubos. So umaga pong ito, sinicelebrate po natin ang Father's Day sa lahat po ng ama sa Marikina Valley Bible Baptist Church. Binabati ko po kayo, Happy Father's Day. Maging sa lahat po ng abot ng mensaheng ito sa umagang ito. Aking pong ipinagpapaabot sa inyo itong isang napakagandang araw na ibinigay sa atin ng Diyos na araw ng mga ama. Yun nga lang, katulad rin ng Mother's Day, hindi po natin mapapatawag at mapapaakyat doon sa stage natin para may panalangin yung ating mga ama sa kadahilan nga po na magpahanggang ngayon ay nasa lockdown pa rin tayo. Ganun pa man, alam ko, in every family na may tatay, sa araw po ito pinagdiriwang nila yan, lalo na po sa church natin, Now, sa umaga pong ito, ang mensahe pong nais ko pong ihatid sa inyo ay pinamagatang gaya ng isang ama sa kanyang anak, Gaya ng isang ama sa kanyang anak. Kinuha ko po itong mensahe ito mula sa Thessalonica Kapitulo 2, talatang Kapitulo 2, 1 Thessalonians chapter 2, talatang 10 hanggang 12. So maikli lamang po itong hamon sa ating mga ama sa umagang ito. Pero naniniwala po kung magandang makita natin sa liwanag ng salita ng Diyos, yung nais na sabihin sa atin ng Diyos patungkol sa ating mga ama. Babasahin ko po muna ito, pagkatapos po ay tayo po'y mananalangin. Sasama na rin po natin sa panalangin na yan yung ating mga ama sa umagang ito at maging yung mga taong naabot ng mensaheng ito. Ipanalangin natin na patuloy yung mga kapatiran nating may mga karamdaman. Kung meron kayong alam, nakita ko rin po sa Facebook na si Pastor Lion sa mga oras nito ay nasa ospital. I think he undergone operation. So ipanalangin po natin ang kanyang recovery naway lumakas siya at pagalingin ng Panginoon. At ganoon din, meron ako isang kapatid sa pananampalataya, naging bisita natin last year, si Pastor Serge. Ganoon din, he's battling with a kind of liver disease na talagang irreparable na. So we just need to pray for him and may the grace of God help him sa karamdamang ito sa kanyang buhay, si Pastor Serge Baluis. So may mga kapatiran pa rin tayong mga hanggang ngayon ay mga nasa ospital na ibabanggitin ko na lamang po sa panalangin. Maaring ang iba doon ay hindi nyo kilala, pero ganun pa man, mapagpagaling ang Diyos natin. At ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nililingap po tayo at nagbibigay po ng comfort sa atin kung tayo man may mga karamdaman at may sakit. So babasahin ko po 1 Thessalonians sa chapter 2 verse 10 to 20 at ito po'y makikita natin yung naisabihin sa atin ng Diyos. Pakibuksan niyo po ang inyong mga Biblia, Sabi po rito, kayo'y mga saksi at ang Diyos man kung gaanong pagkabanal at pagkamatuwid at pagkawalang kapintasan ang inugali namin sa inyong nagsisampalataya. Gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawat isa sa inyo na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak, na kayo'y inaralan, pinalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo, upang kayo magsilakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. Now, may tatlong bagay po ako mula sa mga talatang yan nais ipaabot sa inyo, Manalangin po muna tayo at magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ang maraming Diyos na nasa langit, salamat sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin na kaming lahat ngayon ay may pribileyo para makapakinig ng iyong salita. Ama namin Diyos na nasa langit, ikaw na buhay, makapangyarihan, mabuting Diyos. Diyos na mapagkalinga sa aming lahat. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa ganitong uri ng paraan, maibabahagi pa rin namin ang salita ng Diyos
sa mga kapatiran at sa mga taong naaabot ng mensahe ng iyong salita. Panginoon, may mga kapatiran kami na sa mga oras na ito ay nasa ospital, katulad ni Pastor Boyd Lyons na naoperahan muli. So, dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo siya ng biyaya na gumaling sa operasyon na kanyang pinagdaraanan. Panalangin ko rin po si Pastor Sergio Baluis. Ganon din po si Brother Hipolito. Natawag namin si Tatang. Ang prayer namin, Lord, ay pagalingin mo rin siya. Nag-i-struggle siya sa sakit niya nga pneumonia. At ganon din si Mrs. Lamento na may problema rin po sa puso at nasa ospital pa rin. We are praying, Lord, na ikaw ang magbigay ng healing sa mga taong ito. Ama, alam namin ikaw ay Diyos na mapagpagaling, maawain, at makapangyarihan. Loobin mo, Panginoon, ang kalooban mo nawa ang mangyari sa kanila. Ganon din pinapanalangin namin, Panginoon, ang umagang ito. Ang pagdiriwang namin ng aming Father's Day, nagpapasalamat kami sa mga ama ng tahanan na siyang miyembro ng Marikina Valley Bible Baptist Church. Papasalamat kami na patuloy nilang sinisikap na may taguyod ang kanilang pamilya, hindi lamang sa financial na aspeto, kundi lalo-lalo at importante sa spiritual na aspeto ng buhay ng kanilang mga mahal sa buhay, mga anak at asawa. I pray for our fathers, Lord, na maging ama sila kung ano ang inaasahan ng isang ama na itinuturo ng salita ng Diyos. Lahat, Panginoon, kami, Panginoon, na mga ama, at kung meron man po kami ring mga miyembro ng kanilang mga magulang ay hindi pa nakakilala kay Jesus bilang tagapagligtas, iligtas mo sila sa ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Ganoon din, pinapanalangin namin na tulungan mo ang mga tagapakinig na maunawaan ang simpleng mensahe na ipapaabot namin sa umagang ito. Patnubayan mo, Panginoon, sila. Ikaw nawa ang mawalhati, O Diyos. Puspusin mo ako ng Espiritu mo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Marahil, ang iba sa atin, baka nakalimutan nyo na yung history kung bakit merong Father's Day, no? Recap lamang ito ng mga dating naikukwento ko na patungkol sa history. Actually, nagsimula yan noong 1910 sa Spokane, Washington. At ang babaeng nagsulong nito, walang iba kundi si Senora Dodd. Isang araw kasi, umati siya ng celebration ng Mother's Day, which is second week of May. And then, habang binibigyan ng tribute yung mga ina, naisip niya, bakit hindi kaya bigyan ng tribute din ng mga ama? Dahil ang experience ni Senora, 6 sila magkakapatid, maagang namatay ang nanay nila, ang nagtaguyod sa kanilang magkakapatid ay walang iba kundi ang tatay nila. At his father is a Civil War veteran at ganun din. Talagang isang makadiyos at isang tao na pinagsumikapan para itaguyod ang pamilya nila. So simula noon, talagang isinulong na ni Senora Dodd itong bagay nito hanggang sa umakyat sa Congress. Umabot ng almost 56 years under Lyndon Johnson noong 1966. Pumirma siya ng isang proklamasyon na itatapat ng 3rd week ng June ang pagse-celebrate ng Father's Day. Kaya rin naman June dahil yung kaarawan ng tatay ni Senora Dodd ay June. So, 3rd week ng June ay isi-set aside sa pagse-celebrate ng tinatawag na Father's Day. Kaya po, yan pong pagdiriwang na yan, inadapt din natin na tayo rito sa Pilipinas, sineselebrate natin ang Father's Day ikatlong linggo ng araw ng June. So, mga kapatid, yan po ang short history patungkol niya sa Father's Day niyan. Ganun pa man, babalik na po tayo sa ating talata, 1 Thessalonica, Kapitulo 2, talatang 10 hanggang 12. Alam niyo po na si Pastor Pablo ang ama sa pananampalataya nung mga mananampalataya rito sa Thessalonica. At kung ituring niya ito yung mga anak at siya'y tinuturing na ama. Kaya pwede tayong kumuha ng tinatawag nating pagsasalarawan
kung papaano si Apostol Pablo sa harap ng kanyang mga spiritual children namuhay at pinangalagaan sila katulad ng isang ama. Kasi ginamit din ni Apostol Pablo na ilustrasyon ng ama rito kung paano niya pinangangalagaan yung mga anak niya sa pananampalataya. Now, dito nais kong makita ninyo ang tatlong bagay mula sa 1 Thessalonians 2:10-12. Unang-una po, nais kong makita ninyo ang buhay ng isang ama sa harap ng kanyang anak, no? Gaya ng isang ama sa kanyang anak. Now, ano bang karapat-dapat na buhay ng isang ama sa harap ng kanyang anak? Sa unang Tesalonica Kapitulo 2, talatang 10, at pwede po itong asahan, hindi lamang po sa ama, kundi sa lahat ng tao, lalo-lalo na sa mga spiritual father natin, at kung Kristiyano ang tatay mo, at kung Kristiyano ang isang ama, dapat ito'y nakikita sa kanyang buhay. Sabi sa 1 Thessalonians 2:10, kayo'y mga saksi at ang Diyos man kung gaano pagkabanal, pagkamakatuwid, at pagkawalang kapintasan ang inugali namin sa inyong nagsisampalataya. No, Paul is talking here doon sa kanyang mga anak sa pananampalataya at sa harap nila. At ganoon din sa harap ng Diyos na hindi ka makapagkukubli. Alam yung kaloob-looban mo, talagang nag-ugali sila at namuhay sila, nakatanggap-tanggap sa Diyos, no? May tatlong sinabi rito, no, yung tinatawag nating pagkabanal. Ang idea po nito yung devoutly, in a holy manner. Ang emphasis dito, yung pamumuhay ni Paul, Silas, at ni Timothy, sa harapan ng Panginoong Diyos, sila'y banal. Well, of course, yung kabanalan, kahit hindi mo naman i-display sa tao yan at Diyos lamang nakakakita niyan, mga kapatid, talagang masasabi nating banal kang tao. Pero bilang isang ama, no? Well, of course, sa tahanan mo, nakikita ka at naobserbahan ka ng iyong mga anak at maging ng iyong asawa, umaasa po tayo na pagsikapan natin, maging banal tayo. Okay? Sa harapan ng Panginoong Diyos at nakikita nila yung debosyon natin sa Diyos bilang isang Kristiyano at tayo mismong nangunguna pagdating sa spiritual na aspeto ng ating pamilya. Dapat nyo tandaan, pag pinag-aralan nga natin ang Lumang Tipan, isa sa mga tungkulin ng ama ng tahanan, he is the priest of the family. Siya ang saserdote ng kanyang pamilya. Siya dapat ang manguna rito. Ay alam natin, may mga pagkakataon na ang unang nakakikilala sa Diyos bilang tagapagligtas, walang iba kundi ang ina, and then sumusunod lamang ang ama. Pero being head of the family, if you're the father, ay naway ikaw manguna at mga siwa pagdating sa spiritual na aspeto ng iyong mga anak. Okay? Naintindihan natin yan. May ano lang, kumbaga meron lamang tayong time frame sa ating buhay na tayong mga magulang, lalo-lalo na yung mga bagong ama sa ating church, no? May time frame lamang tayo dahil aanihin natin balang araw pag nagsitanda na yan kung ano yung naipunla natin sa kanila patungkol sa kanilang pananampalataya sa Diyos at yung pagkamaka-Diyos, no? Sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, yung pagkamatuwid. Itong adverb nito, uprightly, ang ibig sabihin nito, righteously, na kung papaano ka nakikitungo ng tama, okay, sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Of course, kapag pinag-usapan yung pagiging matuwid, may kinalaman ito sa fairness at saka sa dealing mo sa kapwa mo. Okay? At dito makikita natin si Apostol Pablo kung paano siya nakitungo sa bawat isa sa kanila, sa mga taga Thessalonica bilang anak niya sa pananampalataya, na nakita nila, nasaksihan ng mga tao ron na hindi lamang sila banal kundi matuwid rin sila, no, sa pakikitungo sa mga tao. At makikita matuwid rin ang uri ng pamumuhay na ipinamuhay nila. It is something na tayo bilang mga tao, itong katwiran kasi nagsisimula ito sa Diyos at nagmula ito sa Diyos at pinagkalooban tayo at magre-reflect ito sa buhay natin. Ganon din tayo mga ama, no? Na naniniwala ako, napakahalaga yung magkaroon tayo ng fairness sa ating mga tahanan towards our children. Makikita naman nila yan maobserbahan naman nila yan, no? How we deal righteously towards them at maging doon sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi yung ikaw ay ama at ehemplo ka ng pandaraya at tuturuan mo pa yung anak.
At minsan gagamitin mo pa sila sa mga hindi matutuwid na gawain sa buhay. So dito, ito yung pangalawang ang buhay ng isang ama sa harap ng kanyang anak, dapat siya'y huwaran sa pagiging banal, sa pagiging matuwid. Pangatlo, pagkawalang kapintasan. Ang idea po ng pagiging blameless, may kinalaman to sa ating sarili na maaring nakikita ng tao. Actually, katangian to na ibinigay ni Apostol Pablo doon sa mga magpapastor. May binanggit nga po rito, ang ibig sabihin nito, above reproach or walang kapintasan. Kapag ginamit kasi yung word na above reproach, lalo-lalo na kapag si Pablo gumamit niya, ginamit niya rin to sa Pilipos, no? Na sa pagsunod niya sa kautusan, ang sinabi niya doon sa kanyang ginagawang pagsunod, walang kapintasan. Ang ibig po sabihin nun, blameless. Hindi naman po nangangahulugan, wala kang kasalanan, no? Hindi naman po nangangahulugan, perpekto ka, hindi ka bumabagsak, no? Hindi naman po nangangahulugan yung hindi ka nakapag-iisip o walang pumapasok na masama sa isipan mo at talagang wala kang nagagawang kasalanan sa buhay mo. Ang idea lang po ito, walang maipupula yung tao sa iyo. Walang maipipintas yung tao sa iyo. Okay, dahil alam naman natin kung hahanapan tayo ng kapintasan, may makikita at may makikitang kapintasan ang mga tao sa atin kung maghahanap talaga sila. Pero tayo, pag susumikapan po natin yung bagay na yan, na pagkawala ng kapintasan bilang mga mananampalataya at bilang mga anak ng Diyos. How much more doon sa loob ng ating tahanan? Minsan nga kung ano yung reputasyon natin sa labas, kung paano tayo nakikilalang tao sa labas, pagdating doon sa loob ng tahanan, abay ibang-iba tayo no? Kung sa labas para bang talagang mga santong tao tayo, pagdating doon sa loob ng tahanan talagang kabaligtaran ang nangyayari. Pero dito makikita natin sa sinabi ni Apostol Pablo sa talata, kayo'y mga saksi at ang Diyos man kung gaano pagkabanal, pagkamatuwid at pagkawalang kapintasan ang inugali namin sa inyo na nagsisampalataya. Alam niyo mga kapatid, kung tayo'y magulang, tapos nagki-claim tayo na tayo'y mga anak ng Diyos, kumikilala sa Diyos, naniniwala tayo na ang Diyos natin matuwid, banal, totoo, gumagawa ng tamang kabutihan at pagtulong sa ating kapwa. Pero sa ating tahanan, salungat tayo roon sa mga bagay na yun. Nagdudulot ito ng pagkalito doon sa ating mga anak, no? Kung itinuturo natin mabuti, tapos malulupit tayo sa ating anak, malupit tayo sa ating pamilya. Kung itinuturo natin ay Diyos banal, tapos in our private life, with our family, salungat doon ang nakikita nila, nagdudulot ito ng pagkalito sa kanila. Alam nyo, napakaganda ng sinabi rito ni Apostol Pablo, no? Ang buhay ng isang ama sa harap ng kanyang anak, siya'y huwaran. Okay? Sana tayo bilang mga magulang, sa tulong ng Diyos, pagsikapan natin maging huwaran tayo. Yes, we are not perfect. Alam natin yan. Actually, ang isa sa nakakapansin yan, walang iba kundi yung mga anak natin. At paglaki nila, maaring sumunod yan sa yabag mo or maaring magrebelde sa iyan dahil maliit pa lang, nakalilito na yung uri ng pamumuhay na ipinamumuhay mo sa harapan nila. Pangalawang bagay na nais ko pong makita ninyo, no, sa ating pag-aaral, hindi lamang po yung ang buhay ng isang ama sa harap ng kanyang anak. Pangalawa po, yung gawain ng isang ama sa harap ng kanyang anak, no? May bilanggit dito si Apostol Pablo talatang 11. Gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inuugali namin sa bawat isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak, na kayo'y inaaralan, pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo. Now, may tatlong bagay uli, no? Katulad nung sa first point. Dito sa second point, inaaralan, pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo sa inyo. Ngayon, gaya, sa ganda ng pagkakasabi, no? Gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak. Dito makikita natin
during the time na kung saan umiiral si Apostol Pablo, makikita mo responsable, may responsibilidad palang nakaatang sa balikat ng ama, no? In relation sa kanyang anak. At ang makikita natin, tatlo yan. Inaaralan, pinalalakas ang loob, at nagpapatotoo. Ngayon, isa-isahin natin yan para ma-appreciate natin. At mula sa talatang yan, nakakuha tayo ng ideya kung ano ang gawain ng isang ama sa harap ng kanyang anak. Unang-una yung tinatawag nating makapagtuturo. Yung word na ginamit rito, exhorting, nanggaling ito sa salitang Griegong parakaleo. Okay? Ang ibig sabihin, to call alongside. Tawagin para pumunta sa tabi. Actually, malapit na sa salita to dun sa parakletos. Alam niyo po yung salitang parakletos, ginamit ito sa Holy Spirit. Ang siyang pumupunta sa ating tabi, no? At ito'y title na ginamit sa Holy Spirit, ang ibig sabihin comforter. So related yung word na parakaleo do sa parakletos. At itong talatang ito, no, na referring sa Holy Spirit, na ang ginagawa niya sa atin, tumutulong siya sa atin, inaaliw niya tayo, the same time tinuturuan niya tayo. Nasa mga talata yan sa 1:14-16 hanggang 17. Now, dito makikita natin ang apostoles, si Apostol Pablo, inire-refer niya ito na yung isang ama na tumatabi sa kanyang anak na ang layunin ay tulungan, idirekta, turuan, at bigyan ng gabay. No? Turuan, idirekta, magbigay ng instruction, at magbigay ng gabay. Yun ang pagkakagamit ng salitang exhorting dito. Okay? So dito makikita natin bilang isang ama, it is our responsibility na magbigay ng gabay, instruction, turo sa ating mga anak. Sa ating kapanahunan ngayon, no? Na kung saan naka-lockdown tayo. Abay, napakalaking pagkakataon ito para makabanding natin yung mga anak natin, lalo-lalo ka na ama, no? Na minsan ang nasa isip kasi natin ang ina, nakaatang sa balikat ang ina ang lahat ng responsibilidad ng pagtuturo, paggabay, okay, pag-alalay sa ating anak. Hindi po yun makikita sa Biblia, no? Bagamat yung ina, talagang makikita natin katuwang ng kanyang asawang lalaki, pero yung bigat ng responsibilidad sa pagtuturo, sa paggagabay, okay, sa pagbibigay ng tinatawag nating instruction, pagbibigay ng aid sa ating anak, wala pong iba ay nasa responsibilidad po yan ng ama. Makita po natin yan sa sulat ni Apostol Pablo. Tingnan natin doon sa Genesis 18, 17-19. Ito po yung sinabi ng Diyos patungkol kay Abraham nung magsisimula na silang magkaroon ng bargaining patungkol sa Sodom and Gomorrah. At sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Yamang si Abraham ay magiging isang dakila at makapangyarihang bansa, at ang lahat ng bansa ay sa lupa ay pagpapalain sa pamagitan niya? Hindi, sapagkat siya ay aking pinili upang kanyang tagubilinan ang kanyang mga anak at sambahayan pagkamatay niya, na maingatan ang daan ng Panginoon sa pamagitan ng paggawa ng kabanalan at katulan, upang maibigay ng Panginoon kay Abraham ang ipinangako niya sa kanya. Dito alam ng Diyos yung gagawin ni Abraham, no? Na kanyang tatagubilinan ng kanyang mga anak, kanyang sambahayan, na maingatan ang daan ng Panginoon sa pamagitan ng paggawa ng kabanalan at kahatulan. So, Abraham, no, as God sees it, no, nakikita niya itong taong ito, talagang gagabayan, tuturuan ang kanyang sambahayan upang matakot sa Panginoon. Well, sa lumang tipan, meron namang tayong actually sinabi ito sa Shema, no? Mamaya babanggitin ko po yung talatang yun. Pero dito ipinakikita yung nakaatang na responsibilidad. Ama, nais kitang hamunin, no? Ano na ba ang naituro mo sa iyong mga anak? Okay? Sana hindi ka promotor na ang anak mo natuto ng tong itch dahil sa iyo, o natuto ng kalokohan dahil sa iyo. Mulat naman ang mata natin
sa mga katotohanan yan eh, no? Napakaraming mga kabataan sa kalsada na gumagawa ng mga kabalbalan. Pero mamukat-mukat ang nagtuturo pala nun sa kanila, yung mga tatay nila. Imbis na turuan sila ng katwiran at ng tama, saka hindi nila ikapapahamak, yung mga magulang pa ang promotor. Ba? Yung anak mo naging mabisyo ngayon. Talagang naging saksakan ng pag-inom ng alak at paninigarilyo at paggamit ng droga. Nung maliit pa pala, siya ang utusan mo na bumili ng alak sa'yo, runner mo pa, no? Nung maliit pala siya, siya ang ginagawa mong tagasindi ng sigarilyo mo. Well, mali po yun. Hindi po yan na tamang pagtuturo sa ating mga anak, na nais natin silang makapamuhay ng tama at pagiging malapit sa Diyos. Ang maaalala nila sa'yo, pag tumanda ka, hindi yung naakay mo sila sa katwiran, hindi yung naturuan mo sila ng tama, kundi ikaw naging sanhi ng pagkasira ng kanilang buhay. Abay, masakit na alaala po yan. And then pangalawa, nais kong makita ninyo yung ginamit rito, yung makapagpapalakas or encouraging. Okay, sinabi po rito, sa salitang Griego, ang ibig po sabihin nito, paramotheomai. Paramotheomai. Ang kahulugan nito, ang idea nito, yung pagbibigay ng encouragement, ng comfort at consolation. Itong talatang ito, actually, nakatutulong sa spiritual growth sa gitna ng mga obstacle o mga pagsubok na pinagdaraanan yung mga mananampalataya sa Thessalonica. Actually, itong talatang ito, itong ideyang consolation at saka comfort na ginamit rito, makapagpapalakas, ginamit ito nung panahon na namatayan si Martha at Maria. Nung namatay si Lazaro, kung papaano si Maria, si Martha, kino-comfort ng kanyang mga kapitbahay. At maging nung pagdating ng ating Panginoong Kristo. Actually, itong talatang ito, appropriate ito dun sa mga mananampalataya sa Thessalonica sapagkat dumadaan sila sa pagsubok ng buhay dahil sa kanilang pananampalataya, may mga kalungkutan sila. So, ang ginagawa sa kanila pinalalakas yung kanilang loob. At hindi lamang yan, di ba, may doon sa unang Thessalonica Kapitulo 4, talatang 13, may mga namatayan pa ron na mahal nila sa buhay. So, naandun na si Apostol Pablo, being the spiritual father, talagang pinalalakas sila, binibigyan sila ng comfort and consolation. Encouragement na tinatawag, pinalalakas ang kalooban. Mga kapatid, ginamit ni Apostol Pablo yung pagsasalarawan na yun na ginagawa ng ama sa kanyang anak. So, ibig sabihin yung ama pala, isa sa mga tungkulin niya, hindi lamang yung makapagturo, kundi makapagpalakas, makapag-encourage sa kanyang anak. Encouragement. Kailan mo huling in-encourage yung anak mo? In-encourage mag-aral, in-encourage mag-church, in-encourage magbasa ng Biblia, in-encourage manalangin. At kapag may mga pagsubok sa buhay, talagang ginagabayan mo siya kung paano mariresolba itong pagsubok na ito sa paraan ng nais ng Diyos para sa kanya. May mga pagkakataon na ang kabataan din nadi-discourage. Lalo-lalo na kung yung mga kasing idara nila nire-reject sila. Or yung peer pressure na tinatawag ng kabataan na may mga pinagagawa sa kanila, ayaw nila gawin. Tapos, ang dating nila, killjoy sila. Well, nandiyan ang tatay at nais kong sabihin sa iyo, tulungan mo ang anak mo para mapalakas ang kanyang kalooban. Alamin mo kung ano yung mga pinagdaraanan na pagkasira ng kalooban ng iyong anak. At sa pamagitan ng tulong ng Diyos, bigyan kanya ng wisdom kung paano mo ma-encourage yung anak mo sa buhay. Maaari, nasa edad ka na yung mga anak mo nawalan ng trabaho. Diba? Tatay ka, nakita mo yung anak mo nawalan ng trabaho. Dahil nga sa nangyaring lockdown ito, paano ko kaya ma-encourage yung anak ko? Nawalan siya ng trabaho. Paano ko kaya siya mapapalakas ang kanyang loob? Ano kayang magagandang mabuting salita na pwede kong ipayo sa kanya at sabihin sa kanya? Ang Diyos kaya magbigay ng karunungan sa atin para maisagawa po natin yan bilang magulang para sa ating mga anak. Pangatlong, makikita natin dito yung tinatawag nating magpapatotoo.
Ginamit ni Paul dito yan, yung word na imploring, no? Actually, imploring each other eh. Ang salita, sa salitang Griego, martoromenoi. Martoromenoi ang pagkakagamit dito. Ang idea nito, testifying or witnessing. Nagpapatotoo ka, yung parang nagwi-witness ka, nagsasabi ka. Now, related to sa salitang martyr, dahil nga, maraming mga martir ang namatay na ng hayag at malakas ang loob nila at hindi sila natatakot, no? Yun yung idea ng testifying at witnessing. Anong ibig sabihin nito? In relation sa mga anak natin sa ating paligid. Ang tanong ko sa iyo, bilang isang ama, lalo na kung Kristiyano ka, nagawa mo na bang mag-witness sa iyong anak? Nagawa mo na bang magpatotoo sa kanya na yung buhay mo binago dahil nakakilala ka sa tunay ni Diyos? Sa harap ng hapagkainan, nagawa mo bang magpatotoo na yung kakainin natin ngayon? Alam niyo, pagpapala ito sa atin ng Diyos, kaya ipagpasalamat natin. Nagawa mo na bang maipakita sa inyong mga anak na sa gitna ng mga problema, abay talagang nagre-resort ka sa pananalangin, kasama mo ang iyong buong pamilya. Dahil nakikita nila na talagang ikaw isang ama na kumikilala sa Diyos. Pagpapatotoo po yun, no? Minsan pag nagpapatotoo tayo, nagbibigay tayo ng testimony sa ating church, sinasabi natin yung mga ginagawa ng Diyos. Well, ganun din, no? Tayo, sinasabi natin yung gawa ng Diyos sa ating mga anak. Okay? Lalo-lalo na kung ikay isang ama na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, nakaranas ng kapatawaran ng Diyos, nakaranas ng biyaya ng Diyos, lalo-lalo ng biyaya ng kaligtasan sa pamagitan ng Jesucristo na siyang namatay, inilibing at nabuhay na muli sa atin. Nagawa mo na bang magpatotoo sa kanila? Or, ang patotoo na ginagawa mo may kinalaman doon sa tinatawag nating iba yung pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa inyong buhay bilang isang pamilya. Patotoo din po yun. Si Haring David, napakaraming awit patungkol sa bagay niyan, no? Kung paano siya pinangangalagaan, pinoprotektahan, ginagabayan, at pinagpapala ng Diyos. May mga patotoo siya. The same is true bilang isang ama at bilang isang magulang. Pwede tayong magpatotoo sa ating mga anak ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay. So, napakahalaga yung talata po na yan na nakita natin, mga kapatid, no? Sa verse 11, babalikan ko po para ma-appreciate po natin ano ang gawain ng isang ama sa harapan ng kanyang anak, no? Gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawat isa sa inyo na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak na kayo'y inaaralan, pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo. Pansin nyo yung responsibilidad ng ama sa sarili niyang anak. Mga kapatid, no, nais ko rin sabihin sa inyo, mga magulang, yung responsibilidad na to, huwag mong iatang kung kani-kanino. Huwag mong iatang sa lolo at lola ng mga anak mo. Huwag mong iatang sa guro ng mga anak mo. Itong responsibilidad na to, dapat nasa balikat mo. Tungkulin yan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Pribileyo yan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Yan ang mga magagandang alaala na maaalala mo pag tumanda ka na. Mga kapatid, no? Nais ko rin pong ipagpaabot na alam ko rin naman kasi na may mga miyembro kami ng church, meron kaming lalo na yung tatay ko, no? Mga lumaki ako na nasa abroad ang tatay ko 17 years, no? Every 2 years umuwi, and then 3 months lang nag-i-stay. Yung 3 months na yun, hati-hati pa kami. At minsan yung mga pagpapayo niya at pangangaral niya, hindi personal kundi sa sulat lamang. Pero naniniwala ako kung ikay may mga anak na masunurin sa iyo, talagang kahit nasa ibayong dagat ka, pakikinig yan at susunod yan. Pero mas maganda yung personal no? Yung nakakausap mo sila, hindi kayo nagkakahiyaan, anak mo yan Nalalapitan mo sila, napapalakas mo yung loob niya, natuturuan mo siya.
nagpapatotoo ka ng mga pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Well, of course, I have many recollections of my father teaching me, no? Bilang isang anak niya nung maliit pa ako. Kaya lang during my teenage years nga, nasa ibang bansa siya. Ganun pa man, nagpapasalamat ako na binigyan ako ng pribileyo ng Diyos sa aking mga anak dahil ako'y laging kasama nila na magabayan ko rin sila sa kanilang paglaki. At naniniwala ako, lalo-lalo na yung may mga nagpapalaki ng pamilya rito, no? Yung nagsisimula pa lang kayo sa pagiging ama at ina, magandang malaman nyo mula sa salita ng Diyos yung inyong responsibilidad. Dahil balang araw, aani tayo kung paano natin pinalaki ang ating mga anak. Ngayon, meron ko isang talata sa Lumang Tipan, no? Na nais mabanggit. Dapat ito yung naunang nabanggit ko na si Deuteronomy 6:6-7. Sinabi rito, ang salitang ito na aking iniutos sa inyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at yung ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at yung sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga at kapag ikaw ay bumabangon. Pansinin niyo yung area, no? Lahat ng area sa buhay ng batang ito na kung saan may responsable yung isang magulang na ituturo niya yung mga katotohanan ng salita ng Diyos. By example, by instruction, by words. Of course, no? Andyan din yung mga nabanggit kong mga bagay kanina, pagpapatotoo, pagpapalakas, tsaka pagtuturo, at pagiging huwaran. Ngayon, ikatlong bagay na nais ko pong makita ninyo, mga kapatid, ang layunin, no? Ang layunin ng isang ama sa kanyang anak. Basahin natin yung talata para makita natin. Doon sa talatang ating yung kahuli-huling talata. Kanina nakita natin yung pamumuhay, yung pagiging modelo ng isang ama sa kanyang anak at yung mga bagay na dapat niyang ituro, yung gawain niya. Pangatlo, yung layunin niya, verse 12, upang kayo magsilakad ng nararapat sa Diyos, na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kalulatian. Nakita niyo, nagsimula yung word na upang siyang lumakad na nararapat sa Diyos. No? Napakaganda ng pagkakasabi dyan. No? Upang siya'y lumakad ng nararapat sa Diyos. Mga minamahal, ano ang layunin ng ama sa kanyang magulang? Ano ang purpose mo sa pagpapalaki mo ng iyong anak? May mga konsepto nga at may mga kaisipan nga kaya ako pinag-aaral yung anak kong yan kasi balang araw yan ang bubuhay sa akin Yan ang magtataguyod sa aming pamilya. Yun ba ang layunin mo? Minsan, majority yata sa layunin natin sa ating mga anak mga pangmaterial na bagay Kaya nga kahit minsan sa ikapapahamak ng ating mga anak talagang sinusulong natin sila kung saan saang trabaho at kung saan saang bansa na minsan naman ikinapapahamak nila. Well, kung ikay Kristiyanong ama, nais kong sanang hamunin ka, nawa ang maging layunin mo sa iyong anak, hindi yung material na bagay. Mabuti mag-isip tayo ng magandang buhay sa ating anak, no? Magandang hinaharap sa ating anak. Magandang trabaho sa ating anak. Magandang natapos ng ating mga anak, no? Maganda 'yun Pero hindi lang 'yun umiinog ang buhay ng tao. At kung Kristiyano tayo, dapat ang layunin natin sa ating anak kung paano silang makakapamuhay ng nararapat sa harapan ng Diyos. Yun ang spiritual goal. Actually, Paul being a spiritual father, yun ang spiritual goal niya sa kanyang mga spiritual children Well, pwede rin naman maging goal ito ng isang ama Diba? Na yung anak mo, ang layunin mo maging mabuting tao. Yung anak mo, ang layunin mo naway maging maka-Diyos. Yung anak mo, sana lumaking may takot sa Diyos. May paggalang sa magulang. May pagrespeto sa batas. Napakagandang layunin yan. Pero dito makikita natin, sa sulat ni Apostol Pablo, sabi niya, upang kayo'y
magsilakad. Sino yung tinutukoy niya nito? Yung mga Kristiyano. Okay? Na tinuturuan niya. Tinuturuan niya na parang siya ang ama. Of course, spiritual father siya, hindi biological father. Pero ganoon pa man, pwede tayong kumuha ng prinsipyo rito. At halimbawa na pwede natin ilayon para sa ating mga anak. Upang kayo magsilakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kalulatian. Nais kitang tanungin, Ama, ano bang nais mong maging sa anak mo balang araw? Ay, tatay ko, abogado eh. Okay? May expectation ng tatay ko sa akin na nais niya ako maging abogado. Engineer ang tatay ko. Expectation niya sa akin maging engineer. Teacher ang tatay ko eh. Expectation niya sa akin maging teacher. Pastor ang tatay ko eh. Expectation niya sa akin maging pastor din ako. Gagaya ako sa yabag ng tatay ko. Bakit? Kasi yun ang idinidikta ng tatay ko sa akin. Yun ang sinasabi. Pero nais kong sabihin sa inyo, Ama, nasabi mo ba sa akin, Ama, anak, ang goal ko sa iyo sana maging makadiyos ka bilang isang anak. Sana maging anak ka na hindi ka man mayaman, hindi ka man na masasabi natin sikat sa sanlibutan ito, pero sa harapan ng Diyos sikat ka. Dahil nabubuhay kang banal, nabubuhay kang may pananampalataya, nabubuhay kang may takot sa Kanya. Nako, ang gandang goal natin yun. Magandang maipamana natin yun. Kung anumang spiritual na katangian tayo sa atin, buhay bilang mga magulang, maipamana natin sa ating mga anak. Hindi yung mga bagay na masama sa atin. Itong pagsisinungaling, minana ko to sa tatay ko. Itong pangsiswindle, minana ko to sa tatay ko. Itong pangungupit, minana ko to sa tatay ko. Kahiya-hiya po yun. Ang magandang makita nila sa atin, yung takot sa Diyos. Si Apostol Pablo, ganun ang nais niyang paratingin, no? Upang kayo magsilakad ng nararapat sa Diyos. Alam niyo yung word na magsilakad, ang ibig po sabihin nito, daily conduct. Pamumuhay ang ibig po sabihin nito. Ang daming beses ginamit ito sa Biblia eh. Lalo-lalo na yung mga bagong Kristiyano, may binanggit dito sa Roma 6:4, sabi nito, kaya tayo'y inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalulatian ng Ama, gayon din naman kayo'y magsilakad sa panibagong buhay. Sa 2 Korintos 5:7, sabi rito, sapagkat kami lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Galatia 5:16, subalit sinasabi ko sa inyo, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyan kasiyahan ng pagnanasa ng laman. Sa isa sa napakagandang talata na ginamit ni Brother Christian last Wednesday night, Colossus 1:10, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Diyos, na lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, ng lubos na nakalulugod sa Kanya, na mamunga sa bawat gawang mabuti, lumago sa pagkilala sa Diyos. Napakaganda, no? So dito mga kapatid, this is the goal, this is the purpose of a spiritual father to his children. Pwede rin naman nating ilayon yun eh. Anak, ako'y nagpapasalamat sa Diyos na pag-aral kita. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos na itaguyod kita. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil sinikap ko lahat para mapagtapos ka. Pero higit ko ipagpapasalamat sa Diyos, anak, makilala mo ang Diyos na sinasamba ko. Makilala mo ng lubos siya sa iyong buhay. At hindi lamang yan, maipamuhay mo siya. Lumakad ka na nakalulugod sa Kanya. Alam niyo bakit? Dahil pansamantala lang tayong kasama ng ating mga anak, kaya ipagkatiwala natin sila sa Diyos. Hindi sa lahat ng pagkakataon gumagabay ka sa Kanya. Hindi sa lahat ng pagkakataon makapagtuturo ka sa Kanya. Hindi sa lahat ng pagkakataon ma-i-encourage mo siya. Hindi sa lahat ng pagkakataon magiging huwaran Kanya. At hindi sa lahat ng pagkakataon masasabihan mo siya ng layunin ng Diyos para sa kanyang buhay. Darating ang panahon, mawawala tayo rito sa lupa. Pero kung ano yung naipunla natin sa ating mga anak, lalo-lalo na yung pagkatakot sa Panginoon, nawa yun ang maalala nila sa atin. At kung sino yung Diyos na pinagkatiwalaan natin, sino yung Diyos na tumutulong sa atin, sino yung Diyos na nilalapitan natin, yun din nawa ang Diyos
na lapitan nila kapag dumating ang panahon na tayo'y wala na rito sa lupa. Tatlong bagay, mga minamahal, ang nais kong makita ninyo sa talatang ating pinag-aralan. Unang-una po, no, yung nabanggit ko sa inyo kanina, yung isa sa paunang talata natin, ang buhay ng isang ama sa harap ng kanyang anak. First point. Ang gawain ng isang ama sa harap ng kanyang anak. Second point. At ang layunin ng isang ama sa harap ng kanyang anak. Ikatlong punto po. I hope and pray na maisip po natin yung bigat ng responsibilidad na ibinigay sa atin ng Diyos at yung pribileyo na ibinigay sa atin ng Diyos bilang mga ama. Maaari ang iba sa atin, dumaan na yung panahon na nabigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos bilang maging ama. Hindi na natin may babalik yun eh. Ang magagawa na lang natin, magsumikap tayo bilang mga ama ngayon kung paano tayong mapapalapit sa Diyos. At patuloy na magiging halimbawa, patuloy na makapagtuturo, at patuloy pa rin na ang hangarin natin at ang layo natin sa ating mga anak ay maging malapit sila sa Diyos, lumakad silang nararapat at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Naway pagpalain tayo ng Panginoong Diyos sa umagang ito at sa celebration natin ng ating Father's Day. Let us pray. Ama naming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa umagang itong ibinigay mo sa amin. Patnubayan mo po kami, Panginoon, sa natapos na gawain sa umagang ito. At ikaw nawa ang mawalhati. Maasa ako muling makakapiling ko ang aking mga kapatid sa pag-aaral ng iyong salita mamayang hapon. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ito po'y dalangin namin. Amen.